Aalis na siya. Aalis na ang aking husband. Here. Aalis na ang aking asawa. Bye-bye. Yes. Hi, ito na nga yung araw na aalis na yung asawa ko. Actually, dapat kahapon ko pa to in-edit. Pero kasi hindi ko feel mag-edit ng ganitong video. Kasi nasasad ako, be. Alam mo yung ilang beses mong dinatry na mag-focus sa ibang bagay. Tapos ngayon naman, makikita mo naman yung video kung paano siya aalis. Ay, nakakalungkot. Pero here nga, bago siya umalis, bumili muna kami ng tinapay dito. Kasi talagang mahilig na mahilig talaga siya sa tinapay, be. Now I am leaving Masbate Island and then leaving my wife. I'm going to Lithuania. May smell pa siya dyan, ha? And sabi ko, hindi ako iiyak dito kasi maraming tao. Tsaka, this is my very first time na ihatid siya kasi nung last time, mismong sa beach na kami nag-separate. Kaya hindi ako masyadong nagdrama noon. Pero here, And we will meet maybe after 3 months. Maybe after 3 months. Maybe. Maybe 3. so yan na nga, hindi ko na pinapigilan, be. Ayaw ko talaga siyang ihatid kasi alam ko talaga sa sarili ko na iiyak ako. Siya naman, umiyak siya nung last day namin sa Gabi Laki. As in, sobra yung iyak niya. Ako that time, tawa ako ng tawa kasi sabi ko, ba't ka umiiyak, ang arte mo? Tapos ako ito ngayon, no? Ang arte ko din. Ewan ko, hindi ko mapigilan. Syempre, asawa ko yun eh. Tapos magkakalayo kami ng ilang buwan. And kailangan namin maghintay. And hindi kasi ito yung nasa plano namin. Yung plano kasi talaga namin, sasama na ako sa kanya ngayon. Pero, yun nga, unexpected things might happen. Papa's here! Wait! Dapat may last kiss! Uy, sabi mo sa last kiss. Last kiss na for sa... 3 months lang. Nakatawa mo yan. Wait! Dito nga, nagpaalam na siya sa amin kasi kailangan niya na daw pumasok sa barko. And gusto ko din siyang samahan dun sa barko. Kaya lang, be, baka umiyak lang ako dun ng umiyak. Kasi sobrang iyakin ko talaga. Ang bilis-bilis kong umiyak. Lalo na ngayon, kahit nga nandyan pa siya sa harapan ko, basta maisip ko lang na aalis na siya. Naiiyak agad ako, be. Kasi nga, nasanay akong nandyan siya palagi. Alam mo yung iniiba mo yung topic, pinipilit mo yung sarili mong mag-smile. Pero di carry. Bye. Ingat! Bye-bye! Kaya nga, dapat yan doon na, kumalik ka na! Dapat talaga, doon na lang ako kasi nga naiiyak ako tuwing nakikita ko siya. Pero sinundan ko pa rin siya. Sinundan namin siya ng kapatid kong si Pau. Kaya ayan, naiiyak na naman ako dyan. Hay, napaka-arte. Na ngayon, naiiyak pa rin ako. Ewan ko ba? Bakit napaka-emotional ko? Of course, kasi asawa ko siya. And namimiss ko na siya agad. Di pa nga siya nakakalis sa Philippines na pero namimiss ko na siya. Kasi ngayon habang nag-voice over ako, nasa Manila pa siya, naka-stay siya sa hotel. Kasi tomorrow pa yung kanyang flight. Ay, napakahirap talaga. Ito yung pinaka-saddest part ng pagkakaroon ng asawang foreigner. Kasi minsan yung mga plano nyo hindi talaga tumutugma sa kung ano yung mangyayari. Expectation versus reality. Pero okay lang, just trust the process. Kailangan talaga naming pagdaanan to. LDR ulit kami as married couple. Hindi naman kasi pwedeng hindi sumunod sa rules. Kaya yung gagawin ay maghintay na lang talaga muna. Pero nga, alam nyo ba, tinatawa-tawa ko na lang yung sakit na nararamdaman ko. Hindi naman sakit, pero lungkot, be. Of course, yung kiss, hindi mawawala yan, be. Wag na kayong umano dyan. Sabi nga ng mama ko, dapat daw sinamahan ko siya sa Manila. Eh, dito nga, nagmumukmuk na ako. May mga makakausap pa ako dito. Paano pa kaya kung doon ako sa Manila, diba? Tapos mag-isa akong uuwi dito. Ano ba yun? Kaya sabi ko, dito na lang kasi pwede kami magkukwentuhan ng mga patid ko, magchichismisan ba? Para lang hindi masyadong isipin na yung asawa ko eh aalis na, magkakalayo na muna kami ng asawa ko. Pero that's life. Kailangan lang maghintay. Nakakalungkot talaga yung video na to. So that's all. See you in another one.